Sa gitna ng katahimikan, natagpuan ko ang init na hinahanap ko buong buhay ko. Hello, ako si Maya, 26 na taong gulang. Ilang buwan na akong nakatalaga sa isang maliit na bayan sa Batangas, malayo sa ingay at ginhawa ng Maynila na dati kong tinitirhan. Sa simula, ang bagong lugar na ito ay tila kulungan na puno ng kalungkutan. Wala akong kilala dito, maliban sa mga kakilala ko sa opisina. Pag-uwi ko sa munting apartment ko, ang katahimikan ay nakakabigat, parang bawat sulok ay sumisigaw ng pag-iisa. Hindi ko akalain na ang buhay ko sa probinsya ay magiging ganito. Sa Maynila, sanay ako sa mga kainan sa tabi ng kalsada, mga kapehan, at mga kaibigan na laging kasama sa bawat lakad. Dito, pag-uwi ko, madalas ay nagluluto ako ng sarili kong pagkain, ngunit sa katagalan, napagod ako at tinigil ko na rin. Hindi na ako masyadong nagluto, madalas ay nagiging convenience store ang aking kainan o kaya na may mga simpleng kainan malapit sa opisina. Isang gabi, habang pauwi ako, napansin ko ang isang maliit na tindahan sa kanto ng isang makipot na eskinita. Medyo luma ang itsura, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Isang mainit na kulay kahel na tila nag-anyaya sa akin. Lumapit ako at nakita ko ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga lutuing pang-araw-araw, mga ulam na parang galing sa kusina ng isang ina. "O anak, halika na, ikaw ba'y nag-iisa?" Ang bati ng matanda nang makita niya akong papalapit. Sa mga simpleng salita niya, nadama ko agad na parang may umalis sa akin na bigat ng kalungkutan. Hindi ko namalayan, unti-unti akong naging suki ng kanyang tindahan. Napansin ko na kahit na hindi siya masyadong maganda ang itsura, ang kanyang mga mata ay puno ng init at kwento. Hindi tulad ng mga babaeng nakasanayan ko sa Maynila, siya ay may kakaibang karisma, hindi sa anyo, kundi sa paraan ng pag-aalaga niya sa mga tao sa paligid niya. Sa bawat ulam na binibili ko, tila ba nababalutan ako ng alaala ng tahanan, isang init na matagal ko nang hinahanap. Simula noon, ang pag-uwi ko ay palaging may dalang pag-asa dahil alam kong may isang lugar na naghihintay sa akin na magbibigay ng init kahit sa gitna ng malamig at malungkot na buhay probinsya. Ngunit higit pa roon, ang matandang babae na iyon, si Aling Lita, ay naging higit pa sa isang tindera. Unti-unti, siya ay naging isang kaibigan, isang ina na pumawi sa aking lungkot sa paraang hindi ko inaasahan. At iyon ang simula ng isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan, isang kwento ng lihim, pagkakaibigan, at pag-asa sa isang lugar na akala ko ay walang pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nauunawaan kung gaano kahalaga ang mga maliliit na sandali sa buhay, lalo na kapag nag-iisa ka sa isang lugar na hindi mo sanay. Ako nga pala si Maya, 26 na taong gulang, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang unang araw na nadiskubre ko ang munting tindahan ni Aling Lita sa Batangas. Isang araw, habang pauwi mula sa opisina, bigla kong napansin na medyo may kakaibang aura ang lugar. Bagamat simple lang ang tindahan, may kakaibang enerhiya ito, parang may buhay na lumalabas mula sa loob. Pumasok ako, at sinalubong ako ng mga amoy ng lutuing Pilipino. Adobo, sinigang, at kung ano-ano pa. Ang mga ulam na iyon ay hindi lang basta pagkain, may halong pagmamahal na walang katulad. Aling Lita, na tila ba laging may ngiti sa labi, agad akong kinausap ng parang matagal na kaming magkakilala. "Anak, pagod ka na ba sa trabaho? Halika, tingnan mo kung ano ang bago kong niluto," sabi niya. Hindi ko mapigilang ngumiti. Napakasimple ng kanyang mga salita, pero ramdam ko ang init ng isang ina na nag-aalok ng kanlungan. Nang maupo ako sa maliit na upuan sa tabi ng kanyang tindahan, napansin ko na hindi lang ulam ang binebenta niya, kundi pati kwento at pagmamalasakit. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay, isang ina na nagpalaki ng mga anak ng mag-isa, nagtatrabaho ng husto para sa kanilang kinabukasan. Hindi siya naghahanap ng pagmamalasakit, ngunit kusang ibinibigay niya ito sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga pagkain at mga kwento. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang munting tindahan ni Aling Lita ay hindi lang para sa pagkain. Ito ay isang kanlungan para sa mga tulad kong nawawala, nag-iisa, at naghahanap ng init sa malamig na mundo. Ang kanyang mga ulam ay parang yakap na nagmumula sa puso, nagbibigay lakas sa akin para harapin ang bawat araw. Hindi ko akalain na sa isang maliit na bayan sa Batangas, makakatagpo ako ng isang taong magbibigay kulay sa aking araw.
Ang munting tindahan na iyon ay naging tahanan ko sa mga oras ng pag-iisa, at sa bawat hapunan na aking kinakain doon, unti-unti rin akong nagiging bahagi ng kwento ni Aling Lita. Ngunit ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kwento, ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti at ulam ay unti-unting bubunyag sa mga susunod na araw. At ako, si Maya, ay handang harapin ang bawat kabanata ng kwentong ito. Isang kwento ng pag-asa, pagmamahal at hindi inaasahang pagkakaibigan. Hindi ko inakala na ang simpleng pagpasok ko sa munting tindahan ni Aling Lita ay magiging simula ng isang kwento na magbabago sa takbo ng buhay ko dito sa Batangas. Ako si Maya, 26 na taong gulang, at bagamat matagal na akong nakatira sa lungsod, ang probinsya ay may kakaibang hamon na hindi ko pa nararanasan noon. Dahil sa trabaho ko sa munting tanggapan sa bayan, madalas akong malate sa pag-uwi. Isang gabi, naisipan kong dumaan sa tindahan ni Aling Lita kahit lampas na sa oras ng pagsasara. Sa aking pagkabigla, may bahagyang ilaw pa rin sa loob at narinig ko ang mahinang tunog ng radyo na nagmumula sa loob. Pumasok ako ng tahimik at nakita ko siyang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti at nagtanong, "Bakit ang late mo, anak? Nakakain ka na ba?" Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na para bang ako ay kanyang anak na pauwi na mula sa pag-aaral o trabaho. Hindi ko mapigilang maantig sa kanyang pagmamalasakit, kaya sinuportahan ko ang upuan at sumagot, "Hindi pa punay, medyo nahuli lang po ako sa trabaho." Hindi niya ako pinabayaan. Agad niya akong inakay papunta sa likod ng tindahan kung saan may maliit na mesa na may nakahandang pagkain. Habang kumakain ako, unti-unti niyang ibinahagi ang kanyang kwento. Isang byuda na nagpalaki ng 3 anak ng mag-isa, nagtatrabaho ng walang tigil para sa kanilang kinabukasan. Naging matatag siya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa mga salitang iyon, hindi ko maiwasang madama ang lalim ng kanyang pinagdadaanan. Doon ko na-realize na ang tindahan na iyon ay hindi lang basta negosyo para sa kanya. Ito ay simbolo ng kanyang pakikipaglaban sa buhay. At ako, na noon ay nag-iisa at nalulumbay, ay unti-unting naging parte ng kanyang araw-araw na buhay. Hindi lang ako bumibili ng pagkain dito, ako ay bumabalik para sa kanyang kwento, para sa kanyang presensya. Sa gabing iyon, habang tinatapos ko ang aking hapunan, naisip ko na marahil ay may dahilan kung bakit ako napadpad dito, dahil sa kabila ng lahat, may mga taong handang magbigay ng liwanag sa dilim ng ating pag-iisa. Ngunit hindi ko pa alam na ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan, mga pangyayaring maghahanap ng lakas ng loob at puso ko. At sa likod ng bawat ulam, bawat ngiti, ay may mga lihim na naghihintay na mabunyag, mga lihim na magpapabago hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa 2 babaeng ito na unti-unting nagiging mahalaga sa buhay ko. Ang araw na iyon ang naging simula ng mga hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay ko dito sa Batangas. Ako si Maya, 26 na taong gulang, isang babae na dati ay sanay sa abala at kulay ng Maynila, ngayon ay unti-unting natututo kung paano pahalagahan ang simpleng buhay sa probinsya, lalo na sa piling ni Aling Lita. Isang gabi, pagod at nanghihina na ako mula sa mahabang araw sa opisina. Nang makarating ako sa tindahan ni Aling Lita, nakita ko siyang abala sa paghahanda ng mga ulam. Hindi siya nagmadali, bagkus ay maingat na inihanda ang bawat putahe na parang para sa pinakamahalagang bisita. Nang mapansin niya akong pumasok, agad siyang ngumiti at nagpaalam, "Anak, halika na at kumain ka muna bago umuwi." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napasandal ako sa kanyang maliit na tindahan at tila unti-unting nawala ang pagod ko. Sa bawat subo ng pagkain, nadama ko ang init ng tahanan na matagal ko nang hinahanap. Hindi lamang ito basta pagkain, ito ay pagmamahal na inihain na may kasamang kwento ng buhay. Habang kumakain, nagkwento si Aling Lita tungkol sa mga araw na siya ay napakahirap, kung paano niya pinilit na buhayin ang kanyang mga anak sa kabila ng kawalang swerte. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at lungkot sabay-sabay, at naramdaman ko ang lalim ng kanyang karanasan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na siya nakita bilang isang simpleng tindera, kundi bilang isang babaeng matapang at matatag, isang inang handang magsakripisyo para sa pamilya. Napagtanto ko na sa kabila ng aking kalungkutan at pag-iisa, may isang tao na mas matagal nang nakikipaglaban sa sariling laban.
At sa bawat kwento niya, nagiging mas madali para sa akin na harapin ang aking mga hamon. Ang munting tindahan na iyon ay naging paraiso ko, isang lugar kung saan ako ay tanggap at minamahal. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-uusap kami ni Aling Lita, inalok niya akong sumama sa palengke kinabukasan para bumili ng mga sangkap. Hindi ko inaasahan ang alok na iyon, ngunit tinanggap ko ito ng may kasiyahan. Parang isang maliit na paglalakbay ang aming pinuntahan, isang simula ng bagong yugto sa buhay ko dito sa Batangas. Hindi ko pa batid na ang paglalakbay na iyon ay magbubukas ng mas marami pang mga lihim at pagkakaibigan na magpapabago sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Ngunit sa ngayon, sapat na ang init na hatid ng mga sandaling iyon, isang liwanag sa gitna ng madilim na gabi ng aking buhay. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo para sa akin dito sa Batangas. Ako si Maya, 26 na taong gulang, isang dalaga na dating sanay sa mabilis na takbo ng Maynila. Ngayoy unti-unting natututo ng kahalagahan ng mga simpleng bagay, lalo na ang pagkakaibigan na nabuo sa isang maliit na tindahan sa eskinita. Kinabukasan, sabik akong sumama kay Aling Lita sa palengke. Maaga kaming nagising, at habang naglalakad kami patungo sa palengke, nadama ko ang kakaibang saya na matagal ko nang hindi naramdaman. Si Aling Lita, bagamat may edad na, ay masigla at puno ng enerhiya. Sa kanyang maingat na pagmamaneho sa maliit na tricycle, ipinakita niya sa akin ang bawat kanto ng palengke, ang mga tindahan ng sariwang gulay, mga isda at karne. Hindi siya basta nagmamaneho, para siyang isang bihasang manlalakbay sa lugar na ito. Sa palengke, tinuruan niya akong pumili ng mga sangkap na sariwa at abot kaya. Habang ginagabayan niya ako, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang kasipagan at determinasyon. Sa kabila ng kanyang edad, ramdam ko ang kanyang tapang at sigla, mga katangiang bihira kong makita sa mga tao ngayon. Sa mga sandaling iyon, unti-unti kong naunawaan na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa puso at lakas ng loob. Pagbalik namin sa tindahan, tinulungan ko siyang buhatin ang mga mabibigat na supot. Sa bawat pawis na tumulo sa aking noo, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa babaeng ito na tila isang ina na hindi ko kilala pero palaging nandyan para sa akin. Nang makarating kami sa likod ng tindahan, inalok niya akong pumasok sa isang maliit na kwarto. Isang lihim na lugar na dati kong napansin ngunit hindi pinansin. Dito ako nagpapahinga kapag pagod na, sabi niya habang nagbukas ng pinto. Sa loob, may maliit na kama, isang bentilador, at kahit isang maliit na paliguan. Hindi ko mapigilang mapangiti sa simpleng lugar na iyon. Para sa kanya, ito ang kanlungan mula sa mga pagsubok ng buhay. Habang nakaupo kami doon, hindi ko maiwasang mapaisip kung gaano karaming kwento ang nakatago sa bawat sulok ng munting tindahan na ito. Hindi lang ito isang negosyo, ito ay tahanan, taguan, at lugar ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko pa nauunawaan, isang lihim na tila naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Ang munting kwarto na iyon ay hindi lamang lugar ng pahinga, kundi simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko at ni Aling Lita. At ako, si Maya, ay handang harapin ang anumang darating. Hindi ko pa rin malimutan ang araw na iyon, ang araw na unti-unting nagbukas ng mga bagong damdamin at katanungan sa puso ko. Ako si Maya, 26 na taong gulang, isang dalagang dati nag-iisa sa probinsya, ngunit ngayoy unti-unting nahuhulog sa init ng pagkakaibigang hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng aming paglalakbay sa palengke, naging mas madalas ang aking pagbisita sa tindahan ni Aling Lita. Minsan, kapag medyo late na ako sa pag-uwi dahil sa trabaho, natatagpuan ko siyang naghihintay sa pintuan, may ngiting nakapantig sa puso. Anak, late na naman. Halika, kumain ka muna dito bago umuwi, ang madalas niyang sabi. Hindi ko na kinakatigan iyon. Para sa akin, ito na ang aking bagong tahanan, isang lugar kung saan ako ay tinatanggap ng buong puso. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwento, may mga sandali rin na napapaisip ako. Bakit ba ganoon kalalim ang kanyang pagmamalasakit? Bakit parang siya ang unang tao na tunay na nagmamalasakit sa akin mula nang dumating ako dito?
Ang mga tanong na ito ay patuloy na umuukit sa aking isipan, lalo na kapag nag-iisa ako sa maliit na kwarto niya sa likod ng tindahan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa maliit na sulok ng kwarto, napansin ko ang kakaibang kirot sa kanyang mga mata. Hindi niya ito itinago, bagkus ay hinayaan niyang makita ko ang kanyang tunay na nararamdaman. "Anak, matagal na akong nag-iisa," sabi niya habang mahina ang tinig. Siyempre, may mga araw na ang katawan ko ay pagod na, pero ang puso ko hindi pa rin tumitigil sa paghahanap ng kaligayahan. Hindi ko mapigilang maantig sa mga salitang iyon. Ang babaeng dati kong iniisip na matatag at malakas ay may mga kahinaan din pala. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, patuloy siyang nagmamahal at nagbibigay ng liwanag sa mga taong tulad ko. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming pagkakaibigan ay hindi lamang tungkol sa pagkain o mga kwento. Ito ay tungkol sa dalawang taong naghahanap ng pag-asa at pagkalinga sa gitna ng kalungkutan. At habang unti-unting lumalalim ang aming samahan, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalaga sa akin at ano ang magiging kapalaran namin pareho sa mga susunod na araw? Akala ko'y kilala ko na si Aling Lita, pero isang gabi, biglang bumaliktad ang lahat ng aking inaasahan. Ako si Maya, 26 na taong gulang, at sa munting bayan ng Batangas, natagpuan ko ang isang kaibigan na may lihim na hindi ko inakala. Isang gabi, medyo huli na nang dumaan ako sa tindahan ni Aling Lita. Nakita kong bukas pa ang ilaw at may kakaibang tensyon sa hangin. Pumasok ako ng marahan at nakita ko siyang nag-aayos ng mga gamit, ngunit may kakaibang ekspresyon sa mukha, hindi na ang palaging ngiti, kundi may bahid ng lungkot at kaba. Nang mapansin niya ako, saglit siyang tumigil at saka mahinang nagsalita, "Bakit nga ba ganito ang buhay, Maya? Ang hirap daw talagang mag-isa." Hindi ko maintindihan ang biglaang pagbabago sa kanyang ugali. Mayay na palapit sa kanya, tinanong kung may problema. Ngunit sa halip na sagutin, bigla siyang umiyak at doon ko narinig ang isang kwento na noon pa man ay itinatago niya. Ikinuwento niya na 15 taon na siyang nag-iisa, nagpatakbo ng maliit na tindahan upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng tapang at determinasyon, may mga gabi ring dumudurog ang kalungkutan sa kanyang puso. "Maya, hindi mo alam kung gaano kahirap ang lahat ng ito," sabi niya habang nanginginig ang boses. "Pero dahil sa'yo, parang nabuhay muli ang puso ko. Parang nabalik ang sigla ng isang dalaga." Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga salitang iyon. Parang bumukas ang isang pinto sa isang mundo na dati kong hindi alam. Ang babaeng ito na palaging matatag at mahinahon ay may mga pangarap at sugat na hindi niya ipinapakita sa iba. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang aming relasyon ay higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. May isang lihim na nagbubuklod sa amin, isang lihim na magpapabago sa aming mga buhay. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. May mas malalim pang pangyayari na susunod, at ito ay magpapakita ng tunay na kulay ng aming kwento. At ako, si Maya, ay handang harapin ang lahat ng ito, kahit pa ito ay magdala ng sakit at saya sabay-sabay. Hindi ko inakala na ang gabi na iyon ay magiging simula ng isang hindi inaasahang pagbabago sa pagitan namin ni Aling Lita. Ako si Maya, 26 na taong gulang, at sa maliit na bayan ng Batangas, unti-unting nabubuksan ang pinto ng mga lihim na matagal nang nakatago. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, nagkaroon kami ng mas matinding koneksyon. Ngunit hindi lang iyon ang nangyari. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga gamit sa likod ng tindahan, may dumating na isang babae, isang matikas na babae na may maiksing itim na buhok at suot ang simpleng damit na may bahid ng elegante. Siya ay si Aling Maricar, ang may-ari ng bagong bukas na kafe sa kabilang eskinita. Nagulat ako nang makilala si Aling Maricar. Ipinakilala siya ni Aling Lita bilang matagal na niyang kaibigan mula pa sa Maynila. Ngunit ang kakaiba, tila may bahid ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Hindi sila basta magkakaibigan. May mga bagay silang hindi na ipapahayag sa salita, ngunit ramdam sa bawat tinginan. Si Aling Maricar ay may kakaibang mundo. Isang babaeng bihasa sa paggawa ng kahoy at sining na nagbukas ng maliit na kafe na may kasamang workshop. Sa kanilang pag-uusap, narinig ko ang mga palitang salita na nagmumungkahi ng mga hindi pagkakaunawaan at mga lumang sugat na hindi pa natatapos. Sa kabila ng tensyon, ipinakita ni Aling Maricar ang kanyang kabaitan sa akin.
Inanyayahan akong sumali sa kanyang mga klase sa paggawa ng kahoy. Sa una, nagdadalawang isip ako, ngunit sa huli ay tinanggap ko ang alok. Parang isang bagong mundo ang bumukas para sa akin, isang lugar kung saan maaari akong matuto at makalimot sa mga problema. Ngunit sa likod ng mga ngiti at bagong simula, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano ang tunay na relasyon ni na Aling Lita at Aling Maricar. Ano ang mga lihim na kanilang tinatago, at paano ito makakaapekto sa akin? Habang unti-unting lumalalim ang aming pagkakaibigan, nadarama ko na ang kwento ay hindi pa tapos. May mga bagay na paparating, mga pangyayaring magtatakda ng bagong kabanata sa buhay namin, at ako, si Maya, ay handa nang harapin ang lahat, kahit pa ito ay magdala ng saya, luha, o pagtataka. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin na bumalot sa akin nang unti-unting sumabog ang mga pangyayari sa paligid namin. Ako si Maya, 26 na taong gulang, at sa simpleng bayan ng Batangas, nadama ko kung paano ang isang kwento ay pwedeng mag-transform mula sa payak na pagkakaibigan tungo sa isang bagay na puno ng hiwaga at matinding emosyon. Habang lumalalim ang aking pagsasanay sa workshop ni Aling Maricar, nakilala ko ang ibang mga estudyante, mga taong may kanya-kanyang kwento at kwelang personalidad. Ngunit sa kabila ng masayang samahan, ang relasyon ni na Aling Lita at Aling Maricar ay hindi nawawala sa aking isipan. Palagi kong napapansin ang mga palihim na tinginan, ang mga hindi sinasabi ngunit ramdam ng lahat. Sa isang gabi, matapos ang klase, nagpasya akong bumalik sa tindahan ni Aling Lita. Ngunit pagdating ko, nakita ko siya na may ibang babae, hindi si Maricar, kundi isang matandang lalaki na tila malapit sa kanya. Ang eksena ay nagpapakita ng isang di pangkaraniwang samahan, isang lihim na tila nagtatago sa likod ng mga simpleng araw na aking nakikita. Hindi ko mawari ang mga damdamin ko, paghanga, pagkalito, at isang kakaibang kilig na hindi ko maintindihan. Parang ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang masalimuot na kwento na mas malalim kaysa sa aking inaakala. Ang mga gabi ay naging puno ng mga lihim, mga tanong na walang sagot, at mga pangyayaring nagpapalalim ng aking pagkauhaw sa katotohanan. Parang ang aking buhay ay naging entablado ng isang drama na puno ng misteryo at damdamin. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang init, isang init na hindi ko pa naranasan mula noon. Ang relasyon namin ng dalawang babaeng ito ay lumalampas na sa simpleng pagkakaibigan. Ito ay naging isang apoy na naglalagablab sa puso ko, isang apoy na hindi ko alam kung saan hahantong. At habang papalapit ang gabi, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ano ba talaga ang nangyayari? At hanggang saan ang lalim ng kwentong ito? Hindi ko maipaliwanag ang bagyong sumalubong sa puso ko ng isang gabi sa gitna ng katahimikan sa aming munting bayan sa Batangas. Ako si Maya, 26 na taong gulang, isang babae na dati nag-iisa ngunit ngayon nasasadlak sa isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa, at hindi inaasahang pag-ibig. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa workshop ni Aling Maricar, dumiretso akong pumunta sa tindahan ni Aling Lita. Ngunit pagpasok ko, naramdaman ko agad ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga mata nila ni Aling Lita ay nagtagpo at sa isang iglap, parang nagkaroon ng lihim na pag-unawa sa pagitan nila. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi, ngunit ramdam ko ang lalim ng damdamin na nag-uugnay sa kanila. Hindi naglaon, nalaman ko ang katotohanan, sila pala ay higit pa sa magkaibigan. Dalawang babae na matagal nang nagtatago ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, at ako sa gitna ng kanilang kwento ay naging bahagi ng isang lihim na puno ng init at pagnanasa. Ang maliit na tindahan ni Aling Lita at ang kafe ni Aling Maricar ay naging saksi sa isang pag-iibigan na hindi inaasahan. Sa bawat sandali na kasama ko sila, nadarama ko ang kakaibang alindog ng kanilang mundo. Isang mundo na puno ng pagtanggap, pag-aalaga at higit sa lahat, tunay na pagmamahal. Ngunit sa kabila ng saya, may mga pagsubok na nagsusulputan. Ang aming tatlo ay nahaharap sa isang lihim na maaaring sirain ang aming mundo o magpatibay pa lalo ng aming samahan. At ngayon, habang nakatayo ako sa gitna ng aming munting kwento, hindi ko maiwasang itanong, ano ba ang magiging kapalaran namin? Paano namin haharapin ang bukas na puno ng hindi inaasahang pagsubok? At higit sa lahat, handa ba ang puso ko sa mga susunod na yugto ng aming kwento?
Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay na tuklasin. At sa bawat tibok ng puso ko, alam kong ito lamang ang simula ng isang kwento na hinding-hindi ko malilimutan, isang kwento ng pag-ibig, lihim at pag-asa sa isang munting bayan sa Batangas.